Pag minsan po, kaya po napapainom, naisas din po ako sa kanya. Minsan, sinachat ko siya, musta ka na, mustahin mo mukha mo. I love you, araw-araw ko I love youhin mo mukha mo. Naano po ako, nasanay po ako sir na parang naano ko sa sarili ko, huwag ko na lang pong kamustahin at kausapin kasi nasasaktan po ako eh. Minsan po tanong ko, may allowance na ba yung mga anak ko? Ma, wala pa po akong allowance. Sabi ko, Okay. chat mo sa daddy mo. Sabi ko, tapos i-chat ko po siya. Nabigyan mo na ba ng allowance mga anak mo? Kasi Monday na ngayon. Sasabihin niya po, I love you. Kaya minsan, busy po ako. Ibigyan kita ng chance, kahit hanggang 5 na lang, nagsabi sa'yo ng be. Pahingin kami proof kung ikaw ay nagsasabi ng totoo. Pag nabigyan mo ko ng proof, tapos ka na, ligtas ka na. Tama ba naman na, bigyan mo naman respeto, may anak kang babae, wag naman yung pakita mo ng daddy mo, nakapilter ka sa... Pero kung pinakita mo ako tunay na mukha mo, hindi nakapilter, siguro kahit yung lalaki hindi ma-import sa iyo. Yung mga kapatid ko na lang isipin nyo, tatak nyo sa isip nyo. Hindi nila ginusto na mabuhay. Hindi nila gusto na maipit dito. Kumusta na kayo so far, sir? Mula nung nagharap po. Ma'am, pag para sa akin naman po, okay lang naman po ako. Yung aking pinaglalaban ay pagpatuloy ko po na makamit namin ng mga anak ko ang hustisya at yung masamang ginawa nila para sa amin. Kasi mas pinipili po niya yung kabit niya kaysa sa pamilya niya. Wag na lang ako, anak niya isipin niya. So pag umuwi siya dito sa bahay niyo, sir, ano ang napapansin niyo po sa kanya? May kakaiba. May something po na ako nararamdaman na kaya hindi ko po agad siya sinalubong din, nandun lang po ako. After 2 days, tinry ko po, hindi kinaya ng dibdib ko, tinry ko po siya, lalapit pa lang po ako, anong sasabihin po sa akin, umalis ka, nandidiri ako sa'yo, nakita po ng mga anak ko. Tuwing tatry ko rin po na At tinitry mo siyang i-approach, lambingin, ganun sa... Apo, lalambing ko po. Lagi po sabihin, nandidiri ako sa'yo, nakakadiri ka. Ganun po na ganun lagi ang mga ano niya. Basta po ako aktong lalapit po sa kanya para lambing ko siya. Eto syempre may mga ganun na siya na parang malamig na kaysa isa't sa... Ano kaya ang pinagmumulan niya? Meron ba kayo napag-awayan, sir? May ginawa ka ba sa kanya para sabihin niya nandidiri siya sa'yo? Or way niya yun dahil nga may bago na siya? Yun po. Ang alam ko po, parang way niya yun dahil may bago na siya. Ano yung mga pictures na sinasabi niyo, sir, na parang hindi na appropriate na mga pinopost ni ate? Dahil po nakapilter po siya, halos labas na kang kanyang ano, pero hindi naman actualing mukha niya with filter, di sobrang ganda, maraming naaakit na lalaki. Yun po ang naging, ayaw ko, pag para sa akin dibdib ko, ayaw ko, dapat hindi niya ginagawa yun. Kasi may mga anak kami, igalang naman yung anak niya. Huwag mo sasabihin na dahil kikita daw siya doon, o ano daw siya, maraming paraan. Di ba po maraming paraan, may anak pamilyado ka, hindi dapat ganun. Kaya sa isang bagay pong yun, meron din po akong tampo na, hindi ko rin po na ano na, ayaw ko na ginagawa niyang ganong mga reels niya yun. Mahal niyo pa ba si madam? Ma'am, pag-usapang pagmamahal, bago po ako lumapit sa inyo, lumapit na nga po ako ng Maynila. Yung humingi siya ng sorry kasi may bilin sa akin ng mga anak ko. Daddy, ayaw namin ng broken family, daddy. Tinachat ko po siya, tinetext po pala text, hindi po chat, na tatanggapin ko na ang lahat kahit masama ginawa mo, ganyan po. Anong sabi niya sa akin? Di ba ang sagot niya sa akin, kala ko ba wala na daw akong pakialam sa kanya. Tapos nagpipilit pa rin po ako, nagpaparamdam pa rin ako magsuyo yung bago po ako lumapit sa inyo. Iniisip ko rin sa sarili ko, baka mamaya mag-sorry siya o ano man po. Wala po Talagang harap-harapan po talaga. Hinarap niya pa po ako. Yun pa nga pangangaano ko Hinarap niya po ako. Sabi ko, kung talagang harapin niya ako sa ano, tatapusin ko na. Ayoko nang martir na lalaki. Ayoko na po. So hindi mo na siya mahal? Nawala na po. Nabanggit na ang talagang unang nakapansin po, pag umuwi daw dito ang mama ninyo po, nakikita nyo mismo na may ka-video call. Tama po? Opo. Minsan po yung mga kapatid niya, pero lagi pong kausap ni mama yung kanya pong kabit po. Si Felix. Opo. Okay. So, yung nagko-comment kay mama ninyo sa Facebook ng I love you, be, ang ganda mo, be, is parehas sa ka-video call niyang muka. Tama po ba? Opo. Pareha po. So, pag gano'n, nakikita nyo si mama nyo may ka-video call na iba, tas parang nai-itchapwera na ang papa ninyo, anong nasa isip po ninyo? Or hindi nyo natanong si mama, sino yan? Bakit may ka-video call ka? Sa akin po, hindi ko po talaga kasi tinatanong kasi may kutob na po ako na yun na po talaga yung lalaki nila. Ano ba itong mga lumalabas na may bago na daw po kayo na di umano si Mr. Felix at kung totoo po ba man po iyon? Yung totoo, ma'am. Yun po ay kachat-chat lang po. Hindi po yung totoo na may lalaki ako. Sa bawat nagko-comment, sa bawat post ko, binibigyan niya ng malaking kahulugan. Tapos yung pong friend ko ngayon, medyo gay, baklain. So nakikipaglokohan din po ako sa kanya. Pero yung sasabing lalaki po, nagtatagpo kami. nyo na yun, ma'am, na bakla? Si Mr. Felix Makapuno po. Ay, Pero yun po ay
followers ko na din po sa Facebook. Okay, so i-clarify natin, ma'am, no? So, si Mr. Felix na sinasabi po ninyo is parang bisexual or medyo malambot, Opo, ganun po ba? Ganun po. Tapos, nung time po na yun, lagi siyang nag-iisip ng kung ano. Sa lahat po na nagko-comment, sinasabi po niya sa akin, sinabi ikaw sa'yo, ang ganda mo, sasabihin, thank you po. Ano po bang isasagot ko sa ganung mga comment sa followers? Siyempre, para po rumami yung followers, ginaganon ko po. Hindi po siya nag-aano sa akin. Sabi ko, hindi mo ba alam na sumasahod ako dyan? Sabi po niya, sige, pakita mo sa akin ng proof na sumasahod ka. Pag pinakita mo, mapuputol ko ang daliri ko. Ngayon po, nakita po niya kasi binuksan niya ang account ko eh. Nabasa po niya lahat. Pero yung sinasabi po niya, nakikipagtagpo ako sa lalaki, kasama ko yung lalaki, never po yun nangyari sa buhay ko. Kahit kailan po, sa tagal po namin mag-asawa, hindi ko po naisip yung ganung bagay. Siya lang po talaga yung marumi yung utak. Last 2023, umuwi ako. Wala po yung pakialam sa akin, dumating ako sa bahay. Ang mga anak ko, sayang-saya. Nasa kwarto lang po siya. Sabi ng anak kong panganay, ma, andun si daddy sa taas. Sabi ko, hayaan mo siya bumaba. So, parang inaantay mo man lang na i-approach gusto ko ka. siya yung magkusang, Oo. yung anuhin nga ako, mustahin niya ako. Wala. Siguro po, mga 2 araw bago niya ako nakamusta. Sabi ng anak, ma, andun si daddy. Sabi ko, hayaan mo siya. Minsan, pag hindi ako nakapagpadala, sasabihin, hayaan mo na magutom ang mga anak mo dito. Huwag ka na magpadala. Mukha. O sino pong matutuwa nun? Ma'am, tungkol po doon, ganito po yan. Hindi pa po siya umuwi, sinabihan na po ako na ako ay para na lang sa mga anak natin. Susuportan lang ako para sa mga anak natin. Ba't siya nagsasalita sa akin ng ganun? Hindi niya alam na may mararamdaman ako sa salita niya pong yun bago pa po siya umuwi. Kaya po nangyayari po yan na nandun nga po yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan pa na may something, may kutob, may sakit sa dibdib ko. Na may nagdududa lang ako na wala naman akong proof na ba't ganun? Ba't ginaganto ako ng asawa ko? Ma'am, ang sabi po ni sir, nung daw umuwi kayo dito, sinabihan mo daw siya na... Yes po ma'am, sabi nga po niya, ako ay nandito lang para lang, Ayun, lang sa para mga bata. Ba't Bakit mo po? Ba't niya ako sabihan Oo, po ng bakit ganun? nasabi niya, ma'am? Ma'am, kayo Bago po pa po sa siya loob umuwi. ng 2 years na sa isa ibang bansa. Asawa ko po siya. Andyan yung cellphone. Hindi ko po siya binablock. Minsan po alam ng mga anak ko, ilang beses ako nagmi-miss call. Sabi ko, pakausap sa daddy mo. Naglalaro lang po yun ng ML. Wala po yung ano. Sabi ko, Neng, kausap ko daddy. Hindi po yan. Kung siya po, lalaki, gusto nang maging maayos kami. Kahit galit ako. Kasi kaya alam naman po niya kung ba't ako nagagalit. Susuyuit. Pero wala pa. Sinabi ko sa kanya, ganyan ang gusto mo? Ayaw mo pinapakailman kita? Sige, bahala ka. Yun, last na sabi ko po sa kanya, yun, hindi na po siya Okay. Ma'am, yun nga po yun. Sabihin hindi nga kamusta. Kinakamusta ko po siya. Hindi po yung Oo. wala pong pawang katotohanan po yun. At pag kinakamusta ko po siya, nasabihin ko, ma'am, musta ka na? I love you. Mustahin mo mukha mo. Ma, I love you. I love you mo mukha mo. Last- Masakit sa akin. Nasasabihin mo rin ako ng ganun. Starting po nun, hindi ko na lang pumaano kung anong exact date ko na namin na last conversation o ano po. 2022 Tinigil. pa po, ma'am, yun. Totoo po yan. Tumigil na po ako. Ayoko na makipag-communicate. Diba? Then, kung makikipag-usap man po siya, walang ibang bungad kung hindi mumurahin lang ako. Hindi naman ako isang tao lang na nagsisikap, binubuhay. Hindi mo makikita ng ganyang kalalaki anak mo. Hindi sabihin mo ikaw lang na kanyan. Bakit Wala akong dapat sinabi isumbat ko o ano. ba? Hindi mo Sinabi ko makikita ba na ganyan ako kalaki. lang? Sinabi ko ba? Maliliit pa yan, iwan mo yan sa akin. Alam ko. Oh, paano Tatanong ko hindi ka sa'yo. nagtaka paano Sige, napalaki tanong ko yan sa'yo. ganyan? Aalis Hindi ba ako ako bilang kung ina? kaya mo? Hindi ka pinapayagan noon pa. Pero Bakit ito po yun? kasi parang Maganda nagkaroon po lang po kasamahan kayo namin. ng miscommunication sa chat-chat. Pero bakit hindi nyo, Sir Trinay, na Ma'am? pag-usapan na mag-chat? Ma'am, yung ito naman po, yung evidence ko po, hindi true, reels or true ano na po yon. Conversation po nila yan, paano niya sabihin bakla? Yun kung nabasa niyo po, conversation po nila yan. Okay. Hindi po yung true, reels or true ano na Ang pinasama ipatunayan ko mo ng sa loob. akin, patunayan mo sa akin, kasi sabi mo may lalaki ako, nakita mo ba may picture ako na kasama ang lalaki? Tama. Pero Pima, nakita namin conversation. Conversation, bilang kahit isang sino, asawa pwedeng ka. gumawa na ganung conversation. Para saan? Sa reels? Hindi reels yun ha. Conversation yung true, one and one lang kayo ha. Hindi yung reels. Hindi ano yon. Yung po ba'y tama na may asawa kang tao? Ang sabi to, huwag magmadali sa ginagawa, ha? Tapos kiss na emoji. Opo, ingat mi lagi, be, para sa'yo. Tapos sabi ni Ma'am, Beko, kung pag-uwi mo andun ako saya ko sana kasi mawawala lahat ng nararamdaman ko basta kasama kita. Sabi ni Felix, kaya nga be, gusto kitang alagaan tapos sumabay pa tong mga guard na to. Oo lang, sagot ng mga manager. Okay, may pinag-uusapan lang sila. And then, sana makauwi mi bukas ng maaga naman, hay. Sakit pa rin, be, sabi ni ma'am. So, sabi dito, sige be, okay lang be, work ka na, maya na lang chat
Sakit oo be, sabi ni ma'am. Sige na, okay na be, sige na, work ka na, opo, sige na be, bye na. Ingat ka, Beko. So, sige ma'am, Risk ba yan? para habang nandito din yung mga Conversation anak yan, nyo, ma'am, ma-explain nyo sa kanila since nabanggit nga po nila kahapon nung nabisita namin sila na naalaman din daw po nila na nga, meron nga daw po ata kayong bago na, ma'am. So, ano pong ibig sabihin nito? Wala po yan. Mga chat-chat lang po talaga yan namin. Hindi po kami nagtatagpo niyan. Sa chat-chat lang po. Never po. Paano nyo po ba nakilala si Felix, ma'am? Sa chat po, sa Facebook. Kasi siya po yung, pag nagpo-post po ako, nagko-comment po siya. Comment ko Ganun. na, I love you. I love you, be. Okay. Thank you, be. Tapos ito po, patunayan niya po sa atin, bigyan po tayo ng proof na kung lahat ng kanyang friend ay be ang tawagan, bigyan mo kami ng proof. Okay, May sige. ano po Yun sa ang kanya challenge cellphone niya. mo sa kanya. Opo, bigyan mo kami ng Sige, proof sir, kung lahat, bigyan mo lahat daw ay siya be. ng proof na Kung be. lahat ng kaibigan mo ay be. Bigyan mo kami proof. Hindi lahat. Ayan, Meron. ayan. Hindi lahat ng Ay. kaibigan. Oh, sige. Bibigyan kita ng chance kahit hanggang 5 na lang nagsabi sa'yo ng be. Oh, sige. Pengi kami proof kung ikaw ay nagsasabi ng totoo. Pag nabigyan mo ko ng proof, tapos ka na, ligtas ka na. Yan, napakaswerte mo na. Lahat ng Sige, gusto mo, ma'am, malaya ka na bigyan sa amin. Oh. Katulad niya, binigyan kita ng challenge. Nasaan ang sinasabi mo hanggang sa TV hanggang ngayon na lahat ng friend mo ay be? Oh, si ma'am, nabasa na. Yung be na sinasabi mo, ikaw lang nagsasabing be sa kanya, pero yung ano, kinachat mo, boyfriend ng pamangkin mo. Mga challenge ko kayo, deny na deny ka pa rin hanggang ngayon, wala kang maibigay na proof. Di ba malinaw, sinungaling ka? Harapan ng mga anak mo. Oo, sinungaling ako, pero mas yan. sinungaling ka. Oo nga, hindi mo siya boyfriend, ma'am, pero baka nasa point kayo ng masaya kapag kausap mo siya, mga ganon. Compared kay sir, may mga ganong level, ma'am. Para lang matapos na natin, kasi ganon na rin, be, I love you. Hindi naman siguro tayo pinanganak kahapon para i-assume natin na wala lang yon. So, siguro maganda dito, malaman lang din ng mga anak nyo po na sige, meron ako nakausap, nakapalagayan, pero more than that, wala na. Tama po ba, May ma'am? Opo, totoo po yun, may nakakausap ako. Pero yung sabing may relasyon po kami, yung relasyong wala po talaga, ma'am. Okay. Convo-convo lang po yan. Yun nga lang, Convo. ma'am. Convo-convo. Ang mali lang po doon, syempre, si sir na kasal po kayo, para sa kanya, medyo na-hurt yung pride niya bilang lalaki. Tama po mga kapatid ko. Iipit lagi pa sa problema. Hindi po. Alam ko, wala pong may kasalanan kung sino makasalanan. Wala na po akong paki kung sino makasalanan. Mahal ko po kayo, magulang ko kayo. Parehas ko kayong mahal. Yung mga kapatid ko na lang isipin nyo. Tatak nyo sa isip nyo. Hindi nila ginusto na mabuhay. Hindi nila gusto na maipit dito. Binuo nyo sila. Wala kaming kasalanan dito. Pero kami naiipit. Okay po. Kung sa time po ngayon, nagkamali po ako na nakipag-usap po ako, nakipag-chat-chat po ako. Humingi po ako ng sorry sa mga anak ko. Pero yung sasabihin po ng asawa ko na lalaki, yung lalaki ko po yun. Hindi po talaga. Ano pang ibig sabihin ng conversation niyo yun? Tapos sabi mong hindi. Ano yun? Dumaan lang na hangin? Nag-conversation kayo ng ganon? Bago pa po lumapit nga sa inyo, mga anak ko pa pinaglalabang ko. Actually, gusto ko talaga mabuo. Mag-sorry siya, mag-ano siya, ano ginawa hinarap niya. Yang lalaki, yan ang sumira ng pamilya ko. Gusto ko na gusto niya dyan. Alam niya, na pamilyado to ba't niya papatulan? Ito namang isa, kung ano man, kung ano, wala na ako whatever, yun po gusto kong mangyari talaga. Pero kung siya, yan katulad ng ginawa niya, yan lang hinihingi ko din mga anak ko yan ang hinihingi ng mga anak ko. Huli na siya, nakipag-video call siya, nakipag-ano siya. Pipilit niyang i-deny sa mga anak niya. Samantalang, wala nga akong ebidensya kung hindi yung truth, ano nilang yan Anak mo yan. Harap-harapan mo, pinagbibideo call mo, harap-harapan, nagbibideo call kayo. Kahit kapatid niya, harap-harapan, ka-video call. Hindi niya nagawa mag-sorry. Kung wala, hindi nangyari, kung hindi niya pinatulan yan, hindi magkakaganto pamilya ko, masaya sana ako. Masaya kami. Kahit na sabing may miscommunication about problem, madaling solusyonan. Pero yung bagay na ginawa niya, mahirap solusyonan. Tinira niya pamilya ko. Madali pala, bakit di mo agad ginawa noon? Pala, madali Pero wala kang ginawa. Sa loob ng ilang taon, 3 taon, ni di mo ako kinukumusta doon. Yan po yung bagay Pala na ayaw madali, ba't di mo ginawa? ko. Yung ganyan. Kaya hindi ko kasi sagot, ayoko po mumurahin lang. Ako ayoko nagsisikap naman ako para may karapatan ka sa akin, murahin mo ako kung nakita mo akong tambay lang, palainom na sinasabi mo. O bakit? Bakit ka nagkasakit? Sige, paliwanag mo sa akin. Bakit? Na halos mamalimos kami ng pamilya mo. Papaliwanag ko sa'yo bakit ako kasakit. Aminin ko sa'yo, simula nung nakaramdam ako sa'yo na hindi maganda, na-stress ako, kaya nakita nagiinom ako, na-stress ako sa'yo sa mga ginagawa mo. Hindi ko gusto yung ginagawa mo.
Kasalanan ko. Tama, nagre-reels ka. Tama ba naman na bigyan mo naman respeto, may anak kang babae, wag naman yung pakita mo ng daddy mo, nakapilter ka. Pero kung pinakita mo ang tunay na mukha mo, hindi nakapilter, siguro kahit yung lalaki hindi ma-involve sa iyo. May gusto ka eh, may gusto ka na ayaw kong ginagawa mo. Naisip mo ba na masaktan kaya mga anak ko at ang asawa ko sa gagawin kong are? Naghubad ba ako? Hindi maganda, Nakahubad? hindi ko sinabing naghubad. Anong Hindi maganda. ginagawa ko? Ikaw naman kasi, yan, tama, Wala naman, nagpo-post lang ako ng pinaglalaban mo picture. pa. Hindi maganda para sa anak natin yan. Hindi maganda para sa akin yan. Pakinig nyo naman po ang laging nalabas sa bibig ng tatay ko. Gusto ko, gusto ko. Gusto ng mga anak mo. Pinakinggan mo, sinabi ng mga anak mo. Pakinig mo ba? De! Pakinig mo ba yung sabi ng mga kapatid ko? Wala kang ibang pinasabi na tungkol sa amin? Ano sinabi namin kanina? Napakinggan mo ba? Hanggang ngayon, paulit-ulit mo sinasabi, ang gusto ko, gusto ko, gusto ko! Pakinig nyo ba? Gusto ko! Anak, huwag naman ako, hindi ako gumawa ng kasalanan. Kahit na! Kahit na! Para sa amin nga! Para sa amin! Hindi ako gumawa ng kasalanan. Pakinggan mo kami! Pakinggan mo kami! Pakinggan mo kami, de! Pakinggan mo kami! Nakapapagod na kami! Nahirapan na kami sa ginagawa nyo! Pagod na! Stress na ako! Hindi ko lang sinasabi sa inyo! Hindi ko kailangan ng yung mga ganyan nyo! Nakakapagod na! Umpisa pa lang! Sinabi ko sa inyo! Titigil ako! Susuportahan ko yung mga kapatid ko! Hindi ko sinabi sa inyo pag-aralin nyo ako! Gusto mo ba makulong si mama tulad ng gusto ng papa mo? Para sa akin po ngayon po, nakapaglawa ko ba isip, hindi po. Hindi na. Gusto mo na lang maghiwalay man sila basta mag-focus sila sa inyo. Opo, gusto ko din po makapagtapos sa kuya ko. Kung pwede po ay, yung sinasabi niyo nga pong magkaibigan na lang po muna sila. Kahit po malayo sila, basta ipakita na lang po nila na kahit di po nila mahal na yung isa't isa at di na mababalik. Pakita na lang po nila sa amin yung pagmamahal nila. Tsaka yung suporta po nila. Hindi na po talaga maaayos. Kasi noong una po, gusto po talaga kakasuhan si mama. Kasi galit na galit din po ako sa kanya. Kasi nagchat-chat po ako, wala po siyang reply. Akala ko po wala po talaga siyang pakisabi. Pero ngayon po nung narinig ko yung parehang side nila, parang hindi din naman po sila magkakaintindihan yung sa desisyon na lang po namin na magkaibigan na lang po. Wag na po yung magkasuhan kasi parang nakaka-trauma lang siya. At halip po na maayos na ngayon, parang hindi pa din po kasi may mga kasuhan pa pong magagano. Hindi niyo mga anak, yun ang gusto nyo, pagbibigyan ko kayo. Pero isa lang may hiling ko sa inyo, ha? Pilitin nyo, gabayan nyo si daddy. Alam nyo, marunong ako. Ayaw ko naman mangyari na ako mawawala sa inyo, anak. Huwag nyo akong bigyan ng stress. Alam nyo naman na yan. Alam nyo, marunong na ako, anak. Pagbibigyan ko kayo sa gusto nyo kung yan ang gusto ninyo. Comfort nyo ako araw-araw. Alam nyo na susuko na rin ako, anak. Pero titibayan ko para sa inyo. Sakit na ginawa sa akin ng mama nyo. Kaya ko kayo pagbigyan. Gusto nyo, mahal ko kayo. Totoo yan. Kayo naman, nung una pa nga, kung hindi nagtulpo kayo, ang pinaglalaban ko sa mama nyo. Lumapit na nga ako ng Maynila. Parang hintay lang ako na mag-sorry siya. Kahit sorry na kahit na masamang ginawa niya sa akin. Para sa inyo dahil sinabi nyo, Daddy, ayoko ng broken na family. Ayoko talaga nun. Ayaw na ayaw kung mangyari. Pero anong ginawa na? Nakipaglaban sa atin. Nagmatigasan sa inyo. Dahil na mag-sorry sa inyo mga anak kayo. Anak na anak kayo. Gagang na kayo, anak. Hindi na gusto niyo. Sige. Ibigay ko na akin. Pero sarili ko sa iyo na akin. Anak, naman sabi ko, sige, pagbigyan ko sa lahat ng gusto nyo. Kayo naman talaga ang sinusunod ko, hindi naman ako nagmamataas. Gusto ko lang magkaroon ng hustisya na tama. Yung dagdagan stress ko, maawa ka, bubuhayin ko ang mga anak mo. Wag mong akuin, wag mong Tapos na. sabihin ikaw Ayoko na. lang. Alam mo kung saan galing. Pinag-ipunan ko Wag mo yan. na akong stressin. Kapatid mo ang naghawak ng pera, kinuha natin. Alam mo. Basta, sinigurado sa'yo, bubuhayin Huwag kang mo mga anak mo magsinungaling. kahit wala ka. Ayoko na Sinungaling. stress. Ikaw ang gumagawa ng ka-stressan mo sa sarili mo. Nire-respeto po natin kung ano po ang mga desisyon ng kanilang pagkabilang panig. Dahil unang-una sa nakikita ko po talaga wala na pong solusyon, wala na pong puwang para po sila ay magkaayos dahil sa kanilang mga dinadalang damdamin. Pero kahit Okay, maghingi ka ng sorry kasalanan ko sa na akin, lahat. tapos na. Kahit Pakinggan mag-sorry mo ka pa. ko, ha? Pakinggan mo ko. Okay, kung nagkamali man ako makipag-chat ako, kasi pag ikaw nandun sa ibang bansa, ma'am, nalulungkot, kailangan Hindi ako mo din na ng lang basta, konting ako na kausap. ako ganun na ganun. Pero yung sasabihin nga pong lalaki, sa chat lang po yung Mhm. ano. Pero yung nagkikita po kami, hindi Ingat po kayo. talaga. Bakit? Hindi po. Kung gusto po niya na, Huling-huli ka namin sa kung nasan ka nakipag-video call sa bunso mo.
Walang ganung bahay na sa bahay ng kapatid mo. Kapatid mo na nga Kahit mismo. tawagan mo ang kapatid Wala ko. na, wag na, Nasa ayaw mo bahay ako papayag, ng ayaw ko ng kapatid ko. debate, sabi ko, Alam mo ayaw ba ko kung sa- bakit ako lumuwas? Ayaw ko na. Yun po ang ano sa kanya. Ayaw niya akong yung pakinggan Hindi yung mo paniwanan ka sinasabi. dyan, pero hindi na ako, wala na paniwanan ko. Diba? So, ang final decision niyo, sir, ina-atras niyo na yung kaso bilang kahilingan ng mga anak ninyo. Kung magsustento man si ma'am o hindi, okay lang. Makalipad man siya ng ibang bansa, pero hinihiling ninyo na maibalik din siya dito sa Pilipinas at ma-deport. Ganun po. Kasi nakara-process na daw siya eh. We will see kung kaya pa siyang pigilan na hindi makalipad. Pero kung maunahan tayong makalipad na siya, gagawa natin ng paraan na ibalik siya dito. Okay, sir? Sana po talaga. Pero again, sana mapag-usapan niyo pa ni ma'am. Hindi pa naman huli ang lahat. Ayon sa kanilang kasunduan na ang FB account ni LC ay imo-monitor nila at payag na si Jemar na mangibang bansa si LC, pero kailangan ang pangakong ni JC na pagbubutihin ang pag-aaral nito. At ang pangako naman ni JC ay mag-aaral siyang mabuti. Pumayag naman si LC na ang kanilang kasunduan at ihihinto na rin ang kanyang pagre-reels at kung magkaroon ng hindi magandang gawain si LC ay ipapadeport siya ni Jemar. Kaya gusto niya na ma-monitor ang FB account ni LC. So, hindi po namin kayo pinilit dito, sir. Anything ha, nag-usap-usap po kayo sa loob. And maganda naman po, masaya kami nila, Kap, na may napag-usapan. Kap, anong gusto niyo sabihin? At least, kala natin di natin matatapos ito ng maayos. Pero, sana ang gusto namin, sir, ito na lang request namin. Of course, ako na rin, request ko personally, nila Sir Rafi, nila Kap. Maipangako mo ba na maging friends na kayo ni ma'am? Ayoko yung mag-aaway kayo. Baka mamaya mag-visit si ma'am sa bahay nyo. Ayoko ng away. Ayoko talaga po. ni ma'am. Kaya ako nga po yung Mag-shake hand kayo. Yan! Yan ang sinasabi ko! Yan na! sabi nga nila, kung sa mahal ay mahal naman talaga po. Kaya nga lang masakit. Ang akin, bakit hindi siya umamin na lang o ano man sa mga ano naman po eh, tapos na. Umamin na at humingi na ng tawad sa'yo si ma'am. Tama? Oh, yun! Salamat at pinakinggan mo kami, yung mga anak natin. Tapos, yung pagiging magkaibigan natin para sa ating mga anak, hanggat kaya nating dalawang maging maayos tayo para sa ating mga gagawin natin. Basta yung promise ko sa'yo, kung gusto mo yung ganyang open lahat, okay naman sa akin yun. Basta yung hiling ko lang nga, mapatapos yung anak nating panganay. Masaya na po ako doon. Nakita kong napatapos namin yung panganay na. Kasi yun talaga yung gustong-gusto kong mangyari. Kaya hiniling ko na kahit 1 taon lang, paalisin mo ako. Salamat din, pinagbigyan mo ako. Kasi malaking tulong din yun sa iyo at sa akin. Sir Rafi, maraming salamat po at nabigyan niyo ng aksyon yung aking problema po. Sa pamamagitan po ng mga anak ko, napagbigyan ko naman po si LC na kung ano yung gusto ng mga anak ko. Sinabi ko naman po sa inyo pa, noon pa naman po yun na pag anak ko na po, wala, suko na po ako. Pinagbigyan ko po ang mga anak ko para maging masaya sila. At sana po, Sir Rafi, ay marami po kayong matulungan. Mga katulad na nagkaganitong problema, maabsulto ng maayos. At maraming salamat po muli. Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayan. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rafi Tulpo ka na masusundan.